Mary is the mother of Jesus, the mother of the church, and the mother of all. Ano ang mga nagkabirang teksto sa bagong tipan na nagpapahayag manunungod kan dignidad asin mga gawin kay Birhen Maria? Sa bagong tipan, maraming mga teksto na nagpapakita ng kahalagahan at dignidad ni Birhen Maria. Narito ang ilan sa mga ito. Una na ang pagbati ni Gabriel. Ito ay pinadala ng Diyos sa Gabriel upang ipaalam kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Tinawag siya ni Gabriel na puno ng grasya na nagpapakita ng kanyang espesyal na lugar sa plano ng Diyos. Si Maria ay napod na esposa ni Jose. Si Maria na ina ni Jesus na nakatakdang ikasal kay Jose. Alagad bago pa man sinda ikasal, si Maria nagdadalang tao na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinapakita nito na ang pagsilang ni Jesus ay isang espesyal na kaganapan. Si Maria ay pinili ng Diyos upang maging ina ng kanyang anak at ito ang isang malaking kalagayan. Kung kaya sa Katekismo ng Catholic Church, makikita natin na si Maria ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos. Siya ay puno ng grasya at may tiwala sa Diyos. Ang kanyang pagsunod at pananampalataya ay isang magandang halimbawa para sa lahat. Sa Lucas chapter 1, verse 41 to 44, may kwento tungkol sa pagbisita ni Maria kay Isabel. Nang dumating si Maria sa bahay ni Isabel, naramdaman ni Isabel na ang sanggol na sa kanyang tiyan, si Juan Bautista, ay sumayaw sa tuwa. Ang mga salita ni Isabel ay nagpapakita na siya ay puno ng Espiritu Santo at tinawag si Maria na pinagpala dahil siya ang ina ng tagapagligtas. Ipinapakita ng kwento na ito ay espesyal na ugnayan ni Maria at Isabel para ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang pagbisita ni Maria kay Isabel ay isang pagkakataon ng pagbabahagi ng kagalakan at pagpapahalaga sa mga plano ng Diyos. Meron din isang awit na tinatawag na Magnificat, kung saan pinupuri ni Maria ang Diyos. Sa awit na ito, sinasabi ni Maria kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos at kung gaano siya kabuti. Sa Lucas chapter 2, verse 1 to 7, makikita natin ang kwento ng pagsilang ni Jesus. Nang dumating ang panahon ng kailangan na niyang ipanganak, wala siyang katuluyan ni Maria. Kaya ipinanganak siya sa isang sabsaban na parang isang maliit na silid para sa mga hayop. Ipinapakita nito na kahit si Jesus ang tagapagligtas, ay ipinanganak sa isang simpleng lugar. Ang kanyang ina, si Maria, ay may mahalagang papel bilang kanyang ina. Siya ang nagdala kay Jesus sa mundo at siya ang nag-alaga sa kanya. Sa Lucas chapter 2, verse 25 to 27, may kwento tungkol sa presentasyon sa templo. Dito, dinala ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo upang ipakita siya sa Diyos. Ito'y isang mahalagang tradisyon para sa mga magulang na ipresenta ang kanilang mga bagong panganak na anak sa Diyos. May isang tao sa templo na ang pangalan ay Simon. Siya ay isang matanda at mabuting tao na naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Nang makita niya si Jesus, nagalak siya at sinabi na siya ay handa nang mamatay dahil nakita na niya ang Diyos sa anyo ni Jesus. Ipinapakita nito na si Jesus ay napakahalaga at ang kanyang pagdating ay isang malaking kagalakan para sa lahat. Meron din kwento tungkol sa pagtulag ni Jose at Maria kasama si Jesus papunta dito. Matapos ipanganak si Jesus, nagkaroon ng masamang balita na nais ng hari na si Herodes na patayin ang mga sanggol sa Bethlehem dahil natatakot siya sa bagong hari na ipinanganak. Dahil dito,
Nagpakita ang anghel ng Diyos kay Jose sa isang panaginip at sinabi sa kanya na dalhin si Maria at si Jesus sa Ehipto upang maging ligtas sila. Agad sumunod si Jesus at dinala ang kanyang pamilya sa Ehipto. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang proteksyon at pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ipinapakita rin nito na si Jesus ay sinasamahan ng Diyos sa lahat ng oras, kahit sa mga panganib ng panahon. May kwento din tungkol sa pagbalik ni Jose, Maria at Jesus mula sa Ehipto pabalik sa Nazaret. Matapos nilang manatili sa Ehipto upang maging ligtas mula kay Herodes, nagpakita muli ang anghel ng Diyos kay Jose sa isang panaginip at sinabi sa kanya na maaari na silang bumalik sa Israel dahil patay na si Herodes. Agad na sumunod si Jose at dinala ang kanyang pamilya pabalik sa kanilang tahanan sa Nazaret. Ang pagbabalik na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang pamilya ni Jose, ni Jesus, nagpapatuloy sa kanilang buhay at nagkakaroon ng normal na buhay sa kanilang bayan. Meron ding kwento ni Jesus na nasa templo na matatagpuan sa Lucas chapter 2 verse 41 to 51. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo na naglalarawan ng isang partikular na pangyayari sa buhay ng batang si Jesus. Ang kwento ni Jesus na nasa templo ay tungkol sa batang Jesus na naiwan ng kanyang mga magulang sa Jerusalem matapos ang Pasko. Matapos ang 3 araw ng paghahanap, natagpuan siya sa templo, nakikinig at nagtatanong sa mga guro. Sinasabi niya sa kanyang ina na dapat akong maging sa mga bagay ng aking ama, nagpapakita ng kanyang pagkaalam sa kanyang misyon. Sa kabila nito, nagbalik siya sa Nazaret at nagpasakop sa kanyang mga magulang habang lumalago sa karunungan at biyaya. Meron ding kwento sa kasalan sa Kana. Kulang ng alak ang mga bisita. Lumapit si Maria kay Jesus at sinabi ang sitwasyon. Bagamat nagtatanong si Jesus, sinunod ni Maria ang kanyang utos. Inutusan ni Jesus ang mga tagapaglingkod na punuin ang mga banga ng tubig at ito ay naging alak. Ang himalang ito ang unang tanda ni Jesus na nagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang Mesiyas. Meron ding kwento sa pamitisan kang krus. Si Maria ang ina ni Jesus ay naroroon sa ilalim ng krus habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng kanyang anak. Ang kanyang presensya ay simbolo ng pagmamahal at sakripisyo na nag-uugnay sa kanya sa misteryo ng kaligtasan. Ang kwento ng pagkabuhay liwat. Ang mga alagad ni Jesus na nagtitipon sa isang silid sa Jerusalem matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Kasama nila si Maria, ang ina ni Jesus, at iba pang mga tagasunod. Nagdadasal sila ng sama-sama habang naghihintay sa pagbuhos ng banal na Espiritu Santo. Sa kabuuan ng mga kwentong ito, mga talatang ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa papel ni Maria sa pananampalatayang Kristiyano na nagpapakita ng kanyang dignidad bilang ina ng Diyos at bilang isang modelo ng pananampalataya at malasakit. Mahal na ina, ipanalangin mo